Nasa ika-2 taon na ng kanyang internship sa neurosurgery si Art. Nakatayo siya sa arrival area ng NAIA at hinihintay niya ang kanyang mama Ophel na sakay ng Japanese airline mula sa Hokkaido. Kasama nito ang asawang Hapones na si Akihito. Mula nang masawi ang kanyang mami Hilin, ang kanyang ninang na si Ophel na ang naging pangalawang ina ni Art. Ito yung nag-alaga kay Art mula noong ipinasya ni Hilin na makipagsapalaran sa Dubai bilang caregiver. 1 taon matapos isilang si Art. Ganap ng 10 taon gulang ang edad ni Art nang umuwi si Hilin mula sa pagtatrabaho sa abroad. Ipinasya nitong manatili na sa Pilipinas para siya na ang mag-alaga sa kaisa-isang anak. Si Ophel naman ay nakapagtrabaho sa Japan at doon nakilala ang naging asawang Hapones. Madali lang nakita ni Art ang paglabas ng mag-asawa sa arrival area ng NAIA. Maputi at medyo chubby ang kanyang mami Ophel. Nakita agad siya ng mag-asawa at agad siyang nilapitan. "Kanina ka pa ba?" sabi nito sa binata at hinalikan ito sa pisngi tulad ng nakagawian nito. Umiling si Art. "Eksakto lang po ang dating ko." Naglalakad na sila palabas sa arrival area patungo sa bahagi ng airport kung saan nakaparada ang mga taksi na naghahatid sa mga pasahero sa kani-kanilang destinasyon. "Itinaon talaga namin ang bakasyon na ito sa kaarawan ni Hilin ng mami mo," sabi ni Ophel habang tumatakbo ang taksi sa kahabaan ng highway palabas ng airport. Magkatabi ang magninang sa likod. Si Akihito, ang asawang Hapones ni Ophel, ay umupo sa harapan katabi ng driver ng taksi. Nagpatid sila sa Regency Hotel. "Matagal na akong di nakakauwi ng Pilipinas at wala naman akong ibang kamag-anak dito liban sa'yo," dugtong ni Ophel sa sinasabi. Ang totoo, wala silang relasyon sa dugo ni Art. Ang kwento ng kanyang ina na si Hilin, si Ophel ang pinakamatalik nitong kaibigan mula pa nang si Hilin ay magtrabaho sa ospiso bilang caregiver tulad din ng kanyang mama Ophel. Subalit, higit pa sa magkadugo kung magturingan ang matalik na magkaibigan. Pagkaraang maihatid sila ng taksi sa Regency, nagyaya si Ophel na kumain sa isa sa mga sikat na restaurant sa Rojas Boulevard. Pagkapasok nila sa loob ng restaurant, inago ng pansin ni Art ng isang babae sa kabilang lamisa. Naramdaman ni Art ang banyagang damdamin na pumuno sa kanya nang makita ang babae. Nahahawig ito kay Hilin. Nahimas ni Art ang sariling pisngi. Nakita niyang tumawa ang babae sa kabilang misa at lumabas ang magandang biloy sa pisngi nito. Di sinasadya, napatingin ang babae sa dako niya. Parang namalikmata ito nang makita siya. Napalunok si Art. Ibinaba niya ang kanyang tingin at umayos ng upo sa silyang kinauupuan habang sinusuyod ang paningin ng kanyang mami Ophel. Ang mga nakalistang menu na ibinaba ng waiter sa kanilang inuokupahang misa sa loob ng restaurant. Hindi mapakali si Art. Ang kanyang pansin ay nasa babae na nasa kabilang misa. Nang dumating sila Art sa restaurant, kasalukuyan ng kumakain sina Nancy sa loob. Isang salo-salo iyon na handog sa kanya ng daddy niya sa kanyang kaarawan. Masaya si Nancy at nasa 2 taon na siya ng kanyang internship sa General Medicine. Pagkatapos nito, pwede na siyang kumuha ng licensure exam para maging ganap na doktor. Lucky month niya ang kanyang birth month. At sa kanyang kaarawan na yon, parang dininig ang kanyang panalangin. Muling nag-cross ang landas nila ng kanyang college crush
na si Artemio Ronquillo. Subalit parang nabuhusan ng malamig na tubig ang kanyang tuwa nang tumayo na ang kanyang daddy at nagyaya nang lumabas sila ng restaurant. At habang papalabas sila ng restaurant, parang gusto niyang lapitan ang binata at magpakilala. Subalit naramdaman niya ang paghawak ng kanyang mami sa kanyang braso at sabay na silang lumabas para tunguhin ang lugar na kinahihimpilan ng kanilang sasakyan. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nancy nang nasa loob na sila ng kotse. At ito ay hindi nakalagpas sa pansin ng kanyang mami. Mukhang nabihag agad ang puso ni Bunso at hindi maalis ang tingin sa gwapong nasa kabilang mesa kanina. Ha, daddy? Kantsaw ng kanyang mami. Pakiramdam ni Nancy ay nag-blush siya. Lalong lumitaw ang ganda ng dalaga kapag nagbablush. Nagkukulay rosas ang kanyang pisngi. Natatandaan ko po yung nasa kabilang misa. Schoolmate ko po yun sa UP at kaklase ko sa ilang asignatura. Hindi lamang po niya ako napansin. Pagpapaliwanag niya sa kanyang mami at daddy. Ang totoo, matagal nang crush ni Nancy si Artemio Ronquillo. Subalit hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na maging malapit na magkakilala. Parang sarado ang daigdig ng binata. Parang wala itong panahon sa ibang bagay, kundi yung pag-aaral nito. Hindi lang si Nancy ang lihim na tagahanga ng binata sapagkat bukod sa matalino ito, kabilang din ito sa mga manlalaro sa kanilang paaralan sa larangan ng taekwondo. Hindi lang siya napansin, naisip ni Nancy. Pero ano yung parang nakita niyang kislap sa mga mata nito nang saglit na nagkatitigan sila kanina? Muling napabuntong hininga si Nancy. Ginigiyagis na naman siya ng damdaming nasa dibdib na niya noong una pa niyang masilayan si Artemio Ronquillo sa kampos. Kung si Nancy ay napabuntong hininga, si Art naman ay nakadama ng panghihinayang na hindi nadugtungan ang pagkakataon na makilala niya ang dalaga sa kabilang misa kanina. Sa buong buhay niya, kanina lang siya nakadama ng iglap na atraksyon sa isang babae sa edad niyang 20 at 8 sa 2 babae lamang umikot ang kanyang daigdig. Sa kanyang namayapang ina na si Helen at sa kanyang mami Ophel. Namatay ang kanyang ina nang siya ay magtatapos pa lang ng high school. Inatake ito sa puso. Ilang araw din itong nagkomatos. Dama ni Art na parang may gusto itong sabihin sa kanya bago ito nalagutan ng hininga. Ang sasabihin kaya nito ay tungkol sa kanyang ama. Naaalala niyang ni hindi binanggit ng kanyang ina ang tungkol sa kanyang ama. Pero may nakita siyang mga ginupit na artikulo sa dyaryo ang kanyang ina at maingat itong idinikit sa isang kwaderno. Iisa lang ang laman ng mga artikulong iyon. At ito ay tungkol sa pagkamatay ng isang Artemio Domingo. Kapangalan niya ang nasa artikulong iyon. Si Artemio Domingo ba ang kanyang ama? Sino si Artemio Domingo? Kilala ba ng mama Ophel niya si Artemio Domingo? Sa kaibuturan ng kanyang damdamin, nakakapari ni Art yung mga sandaling parang naghahanap siya ng pagmamahal ng isang ama. At nararamdaman din niya ang pananaghili kapag nakikita niya ang isang batang lalaki na kalong ng kanyang ama. Parang gusto niya ring madamang maglambitin sa bisig ng isang ama. At sa murang edad niya noon, bakit wala siyang ama? Pauwi na sila sa hotel na tinutuluyan ng mama Ophel ni Art at ng asawa nito. Si Art ay umuupa sa isang di kalakihang apartment malapit sa hospital na kanyang pinapasukan bilang intern.
Tutuloy na siya doon pagkahatid niya sa mag-asawa sa Regency. Binasag ni Ophel ang katahimikan sa pagitan nila ng ina-anak habang tumatakbo ang taksi pabalik sa hotel. Malapit ka nang maging ganap na doktor. Tim, anong plano mo pagkatapos? Napalingon si Art sa katabing ninang niya. Parang nagulat din si Ophel. Hindi Tim ang ipinalayo ni Helen sa anak, kundi Art. Ayaw ni Helen na maging kapareho ng namayapang profesor ang palayaw ng anak. Kahit pa ipinareho nito ang pangalan ni Art kay Artemio Domingo. Sino si Artemio Domingo? Mama Ophel. Nagulat si Ophel sa itinanong ng ina-anak. Nabasa mo yung diary ng Mami Helen mo? Biglang sagot nito at lalong nabuksan ang kuryosidad ni Art tungkol kay Artemio Domingo. Anong diary, Mama Ophel? Nagulumihanan na si Ophel. Naramdaman niyang parang siyang nahintakutan. Kailangan pa bang malaman ng kanyang ina-anak ang lihim na pagkatao nito? Napatitig si Ophel sa katabi. Nakikiusap ang mga mata ng ina-anak. Ipinasya ni Ophel na panahon na para isiwalat kay Art ang lihim ng kanyang pagkatao. Tiimbagang si Art habang binabasa ang diary ng kanyang ina. Hindi inisip ni Art na maghalongkat sa malita ng ina, kaya hindi niya agad natuklasan ang lihim ng kanyang pagkatao. Isang magdamag lang ang naganap at siya ay nabuo sa pagsisiping ng kanyang ina at ni Artemio Domingo. Doktor ang kanyang ama at isang profesor. Ngunit, kinilala kaya ni Artemio Domingo na anak siya na nasa sinapupunan ng kanyang inang si Helen? Hindi binanggit sa diary ng kanyang ina kung mahal ba ni Artemio Domingo si Helen. Kaya di niya batid kung siya ba ay nabuo hindi dahil sa pag-ibig kundi sa pagnanasa. Masigit na masakit isipin na siya ay nabuo dahil lang sa awa ni Artemio Domingo sa kalagayan ng ina. Hindi maitatatuwa na kahit naging ganun ang itsura ng kanyang ina, ay maganda ito. Singganda ng babae na umagaw sa kanyang pansin sa restaurant. At hindi niya sinisisi ang kanyang ina na hangarin ang isilang siya. Naisip ni Art, masigit na dapat niyang mahalin ang sarili at to pa rin ang pangarap ng ina. Awaw man o pagnanasa ang naging dahilan kaya siya isinilang, hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga ay ang buhayin ang pangarap ng kanyang ina na magkaroon ng isang supling na magbibigay katuparan sa kanyang pagiging babae at isang ina. Pumapainlan lang ang awitin ni Elton John sa loob ng kantin nang pumasok si Art. Magdamag ang naging operasyon ng isang pasyente na naging biktima ng isang sakuna sa kahabaan ng Rojas Boulevard. Isinagawa ang mabilisang operasyon sa otak upang alisin ang namuong dugo doon. Isa si Art sa umasis sa masilang operasyon na isinagawa ng hipin ng Neurosurgery Unit ng Ospital ng Maynila, kung saan nasa ikalawang taon na si Art sa kanyang internship. Umupo siya sa pinakasulok ng kantin ng ospital. Ganap ng alas 4 ng madaling araw. Iyon ang binabadya ng malaking oras na nakasabit sa dingding ng kantin. Nasa harap ni Art ang umuusok na paper cup ng kape na kinuha niya kanina mula sa coffee dispenser na nasa di kalayuan sa kanyang kinauupuan. Ilang higop-lagok ang kanyang nagawa mula sa mainit na paper cup nang pumasok ang isang grupo rin ng mga intern ng ospital. Biglang parang nabuhay yung inaantok na diwa ni Art nang isa sa mga pumasok ng mga intern sa kantin ay ang babae sa kabilang mesa sa loob ng restaurant. Ilang ulit na ipinikit at idinilat ni Art ang kanyang mga mata
upang kumbinsihin ang kanyang sarili na hindi isang malikmata lamang ang kanyang nakikita. Subalit, isang katotohanan na ang babae na umago sa kanyang pansin sa loob ng Savory Restaurant ay naroon ngayon sa kantin. Isang doktora din ang babae, isang intern din na katulad niya. Lalong pakiramdam ni Art ay higit na bumilis ang kanyang palpitisyon ng kanyang puso nang lumingon ang babae sa gawin niya. Ngumiti ba ang mga mata nito ng saglit na magkatitigan sila? Si Art ang unang nagbaba ng tingin. Tanda ba ito na nagpaapi siya ng titig ng babae? Nang pumasok sila sa kantin ng ospital, wala sa isip ni Nancy na naroroon ang kasagutan ng kanyang naging dalangin. Parang totoong lucky month niya ang kanyang birth month. Nang mapalingon siya sa dakong sulok ng kantin, nakita niya ang kay tagal niyang pinanabikan na makita. Si Artemio Ronquillo. At parang naramdaman ni Nancy ng saglit na magkatitigan sila ng binata na walang tao sa loob ng kantin kundi sila lamang. At wala siyang naririnig na ibang tunog kundi yung tila musika na pagpintig ng puso niya. Parang nahihiya si Art na muling apuhapin ng kanyang paningin ang babae na nasa misang iyon sa loob ng kantin. Subalit ayaw niyang masayang ang pagkakataon na muling masilayan ang maamong mukhang iyon na nagpapaalala sa kanya sa maamong mukha ng namayapang ina. Muli niyang itinaas ang kanyang paningin. Hindi niya alam, hindi inalis ni Nancy ang kanyang titig sa kinaroroonan ni Art at muling nagtagpo ang kanilang mga titig. At tulad ni Nancy, pakiramdam ni Art, sila lang dalawa ng babae ang naroroon sa kantin. Sa isip ni Art, umiinog na ang kanyang daigdig. Mula nang namayapa si Helene, para siyang planeta na nawalan ng araw na bilugan. Kaya isinubsob niya ang sarili sa pag-aaral. Walang mahalaga sa kanya, kundi ang matapos niya ang kanyang kurso. Ngunit, hito ang babae sa di kalayuan. Sa babae na ito, nais niyang muling uminog ang kanyang daigdig. Dr. Rojas. Yung tinig ng kasamang intern ang pumukaw kay Nancy sa saglit na pagkatulala sa pagtatagpo ng kanilang mga titig ni Artemio Ronquillo at napatingin ito sa dako na kinauupuan ni Art. Biglang hinila nito si Nancy palapit sa lamisa na inookupahan na ng grupo. Kilala mo si Dr. Ronquillo? Tanong nito sa kanya. Tatango sana si Nancy para sabihin sa nagtatanong na kilala niya ang nasa sulok na lamisa ng kantin. Pero isang iling ang sa halip ay itinugon niya. No, parang pamilyar lang siya sa akin. Iyon ang ibinuka ng bibig ni Nancy at humakbang na siya palapit sa pinakamalapit na silya na nakahilira sa mahabang lamisa sa kantin. Nakita niya yung parang nanunuksong tingin ni Zine, isa sa mga intern na kagrupo niya. Mukhang masama ang tama ng pinakamagandang intern sa ospital ng Maynila kay Dr. Pogi ah. Pero nito. At naramdaman ng dalaga na namula siya. Madaling araw na. Malapit nang magpalitan sila ng chef sa pag-duty sa ospital. Tumayo si Nancy para pumunta sa counter ng kantin. Gusto niyang hiramin ang pang-umagang sipi ng pahayagan at gusto niya ring magkape. Pero ayaw niya yung nasa dispenser. Iyon din naman ang gusto ni Art. Nahiramin ang sipi ng pang-umagang periodiko na nasa counter ng kantin. Sabay nilang inabot ang sipi ng Manila Bulletin. Nagkadaiti ang kanilang braso. Parang napaso ang pakiramdam ng dalaga nang sumagi ang braso ni Artemio Ronquillo sa braso niya. Muli silang nagkatitigan. Mata lang ang nag-usap sa pagitan nila. Pero bakit ang puso nila
ang kapwa nagdiriwang sa pagkakataong iyon. At hindi na mapapalagpas ni Art ang pagkakataong ibinigay ng tadhana upang makilala niya ang babae na hawig ng kanyang ina. "Oops, I'm sorry doktora." Ibiniti niya ang kataga. Mabilis namang sumagot ang dalaga. Ayaw rin niyang makalagpas pa ang pagkakataon na magkalapit sila ni Artemio Ronquillo. "Rojas, Nancy Rojas." Sabi niya na kinagat niya ang gilid ng kanyang labi at tumitig sa kaharap. Muling parang nadama ni Art ang pagpapaimbulog ng kanyang daigdig sa daigdig ng dalaga. Marahil, iyon ang mahika ng tinatawag nilang pag-ibig. Kusa itong dumarating kahit hindi hinahanap. "I'm Art, Artemio Ronquillo," sabi niya at iniabot ang kanyang palad sa magandang intern. Nang abutin ni Nancy ang nakalahad na palad ng binata, abot-abot ang kabog ng kanyang dibdib. Kay tagal niyang inasam na mangyari ang tagpong ito. Ilang beses ba siya gumawa ng paraan para mapansin ni Artemio Ronquillo sa UP campus? At kay init ng palad nito, init na hahanap-hanapin niya sa mga magiginaw na sandali sa kanyang pag-iisa. Ang kamay ko po," bulong niya sa binata, nang parang kay tagal na hindi nito binibitawan ang pagkakahawak sa kanyang palad. "Oh, sorry Dr. Rojas," narinig niyang sabi niya. Sa isip ni Art, walang dapat na ihingi ng paumanhin sapagkat ang nadarama niya sa sandaling iyon ay parang ayaw na niyang matapos yung akto na hawak niya ang malambot na palad ng dalaga. Kung magagawa lang niyang pigilan ng paglakad ng mga sandali, ay gagawin niya. Manatili lamang sa tabi niya ang babaeng ito. "It's okay lang po, Dr. Ronquillo," sabi ni Nancy at bumalik na sa nakatao sa counter ng kantin at umorder ng isang tasang kape. Hindi kailangang mahalata ni Artemio Ronquillo na pinagpapawisan siya gayong malamig ang aircon ng kantin. Sinasabi ng intuition ni Nancy na interesado rin ngayon ang binata sa kanya. Kailangan na lang niyang hintayin ang susunod na hakbang nito. Pero paano kung hindi tama ang kanyang intuition? Napailing si Nancy sa naisip. Kailangang tulungan ang tadhana. Kailangan dagdagan ang pagkakataon na maging makatotohanan ang pangarap. "Why not you join us?" sabi niya sa binata nang makuha na niya ang in-order na kape. "Gusto ko ring magbasa ng periodiko." At inginuso niya ang hawak na ng binata na kopya ng Manila Bulletin. Tumango si Art at sabay nilang tinungo ang lamisa na kinauupuan ng mga interns na kasama ni Nancy nang pumasok sa kantin. Matapos magpakilala sa isa't isa ang grupo, muli, isinara ni na Art at Nancy ang kanilang daigdig. Sila lang na dalawa ang nasa loob ng kantin. Nagkatinginan ang mga interns na kasama nila sa lamisa. Nag-appear ang mga ito at hinayaan ng dalawang lunurin ang kanilang sandali sa titig ng bawat isa. Nang dumating si Nancy sa kanilang tahanan sa Green Hills, nag-uumapaw ang galak sa kanyang puso. Talagang maswerte siya sa kanyang birthman. Isang maswerteng Marso para sa kanya ang pangyayari. Hindi siya inaantok. Kailangan niyang matulog para sa chef niya sa darating na gabi. Pero paano siya matutulog? Malino na malino sa kanyang pandama ang lalaking-lalaki na bango ni Artemio Ronquillo habang magkatabi sila sa lamisa sa kantin. Yung malamlam nitong mga mata na parang laging nagpapaawa ay tagos kaluluwa kong ititig sa kanya.
at hinihintay niya ngayon na tumunog ang kanyang mobile phone. Nangako itong ititik siya matapos kunin ang kanyang numero. Pareho kaya sila ng nadarama? Tanong sa isip ni Nancy. Samantala katatapos lang maligo ni Art. Nakabrief lang siya na sinapinan ng tuwalya na itinapis niya. Nag-iisip siya kung ititext agad ang dalaga. Tiningnan niya ang phone book ng kanyang mobile phone. Ang dalaga ang nagtipan ng kanyang sariling numero sa kanyang mobile phone. Hinipo ni Art ang screen ng kanyang mobile phone. Parang sa gayong paraan ay madarama niya ang malambot na daliri ng dalaga na itinipa ang numero sa screen ng kanyang cellphone. Binasa niya ang pangalan na itinipa ng dalaga. Dr. Rojas. Masyado namang formal. Naisip ni Art. Kung gawin ko kayang bilab, ohan kaya? Nangiti siya sa naisip. Naisipan niyang i-edit yung Dr. Rojas na inilagay ni Nancy sa kanyang phone book. Love ang ipinalit ni Art at natuwa siya sa kanyang ginawang pag-edit sa pangalan ng intern sa kanyang phone. Nagtipa siya ng isang simpleng message at pinundot niya ang send. Sabalit pumula lang ang text box ng kanyang mobile phone. Wala na siyang load. Agad niyang hinagilap ang kanyang short at nagsuot ng sando. Lalabas siya para mag-load. Nainip si Nancy sa paghihintay sa inaasam na text ni Art. Nang halos 10 minuto na siyang naghihintay, ipinasya ni Nancy na maligo muna. Parang gusto niyang umawit sa loob ng cubicle ng shower. Hinubad niya ang lahat ng saplot na suot. Tamang-tama lang ang kurba ng kanyang katawan. Wala pang kami ng lalaki na nakahipo sa kanyang katawan. At habang pinadadaanan niya ng sabon ang kanyang manipis na balat, ay naiisip niya si Artemio Ronquillo. Ang diretsong tindig nito. Ang matipunong bisig ng binatang intern ay parang nag-aanyaya ng isang mainit at masarap na yakap. At napansin ni Nancy sa kantin, malalim ang bilyo nito sa pisngi, sabalit iisa lamang ito. Hindi tulad ng biloy niya na nasa magkabilang pisngi. Nagtagal si Nancy sa ilalim ng dutsa. Parang ibig niyang maibsan ng malamig na tubig mula sa shower. Ang pag-iinit ng kanyang pakiramdam. Pag sumasagi sa isipan niya yung sandaling nagkadikit ang kanilang braso ni Artemio Ronquillo kanina sa kantin. Tinutuyo niya ang buhok sa pamamagitan ng makapal na beach towel nang mapinsin niya ang pag-ilaw ng kanyang cellphone na nakalapag sa ibabaw ng tokador. Nakatapis lang ng tuwalya si Nancy nang lumabas sa banyo sa loob ng sariling kwarto. Papiyaw niyang binasa ang nasa screen ng kanyang mobile phone. Hindi nga pala niya nakuha ang number ng binata. Kaya numero lang ang rumestro sa kanyang inbox nang matanggap ang text ng binata. Tulog ka na ba? Baka nakaistorbo ako. Ito yung text na nabasa ni Nancy sa kanyang inbox. Galing kay Art ito, tiyak niya. Kalalabas ko lang ng banyo. Katatapos ko lang maligo. Iwan niya kung bakit pati yun ay kailangan niyang i-text sa binata. Pero parang gusto niyang tuksoin ang imahinasyon nito. Iisipin nito na sa sandaling iyon ay bagong paligo siya. Mabango, kaibig-ibig. At nakahanda si Nancy na ipagkaloob ang lahat ng sa kanya sa matagal ng crush na si Artemio Ronquillo. Lahat ba kaya niyang ipagkaloob? Natawa siya sa naisip. Pati iyon? Nabigla si Art ang mabasa ang text ni Nancy. Napalunok siya. Bagong paligo ang dalaga. Napabuntong hininga siya. Kanay kolyo Nancy na lang, doktora. Text niya para ibahin na ang topic. Sure.
Text back ng dalaga. Pwede ngang Honey ang itawag mo sa akin. Sa isip lang ni Nancy. I think mas okay kung maging direct to the point ako, Nancy. Text only ni Art. Abot-abot ang kaba ni Nancy sa linya. Magtatapat na ba ang binata? Agad? Parang ang bilis yata. Pero ano ang isasagot niya? Magpapakipot ba siya? What do you mean? Text back niya at dinapunan ni Nancy na nilalaperot niya ang dulo ng itinapis na tuwalya sa kanyang hubad na katawan. I feel, mahal kita. I love you. Parang maiiyak si Nancy sa tuwa nang mabasa ang text ni Art. Kahit tagal niyang pinangarap na dumating ang sandaling ito, parang hindi siya makapaniwala. Ang bilis naman yata, Dr. Ronquillo. Text back ni Nancy, pero hindi yun ang nais niyang itipa. Kailangan pa ba niyang magpakipot? I am not rushing you, Nancy. Gusto ko lang bigyan mo ako ng chance na patunayan sa'yo na totoong mahal kita. Text ni Art. Pinindot ni Nancy ang call at nag-restore ang numero ng binata. Subalit isang malamig na tinig ng babae ang sumagot sa kabilang linya. You don't have enough load to make this call. Wala na akong load, Honey. Text you later. Gusto niyang bawiin yung inaitipa niya, pero napindot na niya yung send. At naramdaman ni Nancy na tuluyang nahubad yung tapis niyang tuwalya. Makalaglag ano ka talaga, Artemio Ronquillo. Napapangiti na kinuha ni Nancy ang bumagsak na tuwalya sa lapag. Humiga siya sa malambot niyang kama. Itinaas niya ang dalawang kamay at niyakap ang tatlong uno na nasa ibaba ng headboard ng kama. May naisip siya. Kinuha niya sa drawer ng kanyang tokador ang isang pulang sign pen na may permanenteng tinta. Nagdrawing siya ng puso sa tatlong unan. Iginuhit niya ang initial ni Artemio Ronquillo. Niyakap niya ang mga unan. Hindi na magiging maginaw ang aking pagtulog mula sa sandaling ito. Kayakap na kita sa aking bawat pag-idlip, Artemio Ronquillo. Sa kabilang linya, hindi makapaniwala si Art sa nabasa sa inbox. Labang inilagay niya sa phonebook ng dalaga. Honey ang tawag sa kanya nito. Naramdaman ni Art ang isang bagong mundo. Si Nancy ang bagong araw na iikutan ng kanyang daigdig.